you know that journalism is one of the deadliest jobs here in the Philippines? Deadliest job here in the Philippines. Right, Nash? Huh? And I am very aware of it and nararamdaman ko talaga siya as a campus journalist. Kasi isa ito sa talagang pinaka-ine-emphasize sa atin upon entering the field, no? As a future journalist na sasabak sa ganitong larangan 1 or 2 years from now, ito na nga yung inaasahan natin na pinaghahandaan natin na kapalaran natin. So, yeah. In fact, actually, nakamit ng Pilipinas lang just this year, yung ika-132 na rank spot natin sa World Press Freedom Index out of 180 countries. Oh, wait. So, what press freedom index ulit? What? Okay. World Press Freedom Index is a report na laging annually nilalabas ng Reporters Without Border or RSF na isang group ng mga journalists internationally para ma-estimate nila kung gaano ba kalaya yung mga journalists to perform their duties na magpahayag. Parang kumbaga, press freedom, no? About siya sa press freedom, no? So, ranking natin this year is, sinabi mo nga, 132. Oh, okay. 2023 is 132. But what about last year, no? Do you have any info or data on kung ano ba yung ranking sa atin last year para magkaroon tayo ng comparison? Our ranking last year, the Philippines is ranked 147 out of 180 countries. So, I can say na may improvement naman siya. Dahil dun sa 15-point gap, no? From last year to this year. So, can we conclude nga ba talaga na improvement ito? Kasi honestly, hindi natin maramdaman, no? Kaya ba, ramdam nyo ba yung sinasabi na pag-improve ng press freedom natin dito sa Pilipinas, despite na kabi-kabila pa yung mga red flagging, intimidation, at saka pinaka-worst talaga sa lahat, no? Pinaka-nakakalungkot na balita, talamak pa rin ang killings of journalists. That's right. Kasi nakaka-concern lang yung last word na nabanggit mo. Bother mo siya, no? The killings. Kasi, who would have thought na yung mga journalist lang na nagsisiwalat lang naman ng katotohanan, tapos sila pa yung namamatay. Diba? Nakaka-concern yun. Isa rin kasi sa mga pumutok din na killings na binalita talaga locally and even internationally is yung last year lang. Last year, October, na assassinate kay Percy Lapid. Kumbaga, he was on his way home. Tapos, gabi yun. So, wala talaga. Na, parang blind ay siya na in the dark na, ay, wala na agad siya. Yeah. The worst part of that is, ang nakikita ko dito, isa siyang, pagkatapos na maging journalist, broadcaster buong araw, no? Kasi kilala siyang radio broadcaster sa Las Piñas, right? Uuwi ka sa iyong trabaho, pagod na pagod ka, gusto mo nang makasalo sa hapunan, yung mga pamilya mo, makapagpahinga. Pero hindi mo inaasahan na may worst pala na mangyayari sa iyo, no? Ito na nga yung pagpatay sa iyo. Just because of doing your job, no? Pagiging tapat sa trabaho mo. And it's a worst thing that would happen to a journalist talaga dito sa Pilipinas. Ayun nga rin, si Percy Lapid din kasi is kilalang critical na commentator with his Lapid Fire program. So, dito sa program na to, just to give you an insight, may mga officials din kasi and even government officials na kinikriticize niya and literal na binibigyan niya ng pangalan talaga kasi gusto niyang i-call out yung questionable na mga actions nila. Deserve naman of question ito, di ba? Criticism, di ba? And also, to add na rin, kasi yung mga government officials, dapat open sila for criticism kasi yung nagpapabetter ng nila job nila. Public servants sila, di ba? Sila yung hinagat. Pero partner, no, pag-usapan na natin kasama ang ating audience ang kaugnayan ng kaso nitong si Percy Lapid at yung pinag-uusapan natin na rankings natin sa World Press Freedom Index. No? Magbigay tayo ng overview kung bakit nga ba ang baba pa rin ng rankings natin at bakit sobrang talamak pa rin talaga ng killings na journalist dito sa Pilipinas. Pero bago ang lahat, ipakilala muna namin kung sino ba tayo sa ating mga viewers. We are Overturn. I am Ali. And I am Nash. Join us in Overturn Podcast Undercover. So, balik tayo sa usapan na siya, no? Kanina ay nag-overview nga tayo ng
kung ano nga ba yung talagang sitwasyon dito sa Pilipinas when it comes to press freedom. Nabanggit natin na tayo ay 132 sa ranking sa World Press Freedom Index, right? Right. So, it gives us a lot of data, a lot of bagay na mabivisualize na natin ano nga ba yung current situation and a lot of interpretations. Ikaw, Nash, ano yung naiisip mo tungkol dito? Ang naisip ko dito kasi sobrang ano siya pinapakita kasi ng the mere fact na wala pa tayo sa 2 digits na ranking ng World Press Freedom Index. Pinapakita nito na we're still, although malayo na narating natin, but we're still far from achieving what is optimized sa sa kung bare minimum nga para yung mga journalists natin para makaramdam sila na safe sila sa ginagawa nilang profession sa bansa natin. Yung harassment nga, we shouldn't be really experiencing that nga in an ideal world, no? Kailan kaya mangyayari. Pero yung mga napag-usapan natin kanina na mga interpretations, mas papalawigin natin yan ngayon, Pero ang mga katanungan na gusto nating palitangan ngayon ay, bakit nga ba common? I mean, not common I do not romanticize these killings of journalists. Pero sobrang common na kasi talaga ng occurrences na sobrang nakakalungkot talaga actually, no? So, pag-uusapan natin bakit nga ba common ito, ano yung mga maaaring factors, ano pa yung perspective na pwede natin mabigay tungkol sa ganitong rankings na meron tayo. About that, sa the thought na may namamatay na mga journalist, siguro, Ali, ang una ko kasi nakikita rito ay yung the mere fact na talamak talaga ang corruption sa bansa. At ano ba ang gagawin natin, syempre, as taxpayers? Magalit. Syempre, i-hold them accountable. Kasi pera natin yun tsaka dapat maging concerned tayo sa mga ganitong bagay. And syempre, napag-usapan na nga natin yung corruption. Papasok na rin dito yung justice system, pero hindi na nga justice system, injustice system na nga yung nangyayari dito sa bansa natin, na talagang ang daming nagte-take advantage of their power, of their money, para baliktarin yung mga sitwasyon at yung mga api, lalong maapi pa, and yung umaabuso sa kapangyarihan, sila pa yung magmukhang okay, mabait, and nakakaligtas sila sa mga conviction against them. So, this is very an unfair world in this country na napakagulong na sistema. So, sa ganitong kalagayan, dito na pumapasok yung crucial role ng isang journalist para patuloy siyang mag-fact check, mag-criticize, and mag-question hanggang sa makuha yung totoo, hanggang sa mag-tremble na yung nasa authority na dapat nating panalutan talaga. At this is what I believe, yung naging trabaho nga rin ni Percy Lapid throughout his career. Kasi yung criticism niya, tsaka yung bravery niya, para mag-report man lang ng katotohanan, it takes a lot of courage na in face of threats of your life, na makapagbalita ka pa rin ng katotohanan. It takes a lot of courage para ibalita to sa mga tao dahil truth matters para sa mga tao na to. Kasi pera natin yun at tayo yung mga naghalal dito sa mga officials na ito. Alam mo, Nash, kung ano yung nakakabother dito tungkol sa case ni Percy Lapid? Based from my observation, systematized siya Meaning, carefully thought of yung assassination din talaga kay Percy Lapid. Tsaka inaabot halos ng 1 buwan tong mga suspect na to para ma-execute yung plano nilang patayin si Percy, right? Kasi, based from my observation din ulit sa mga news na nabasa ko, sobrang ini-imply ng mga tao sa likod ng pagpatay kay Percy na given na ang laki ng platform niya syempre as a journalist, pinapakita na to na kailangan nilang mapatahimik si Percy kasi pinapakita niya lang naman yung katotohanan na ayaw nilang mapakita sa publiko. Another interesting fact pa dyan, itong sinasabi nilang mastermind ay nag-offer ng 550,000 doon sa killer for the sake lang na mapatay si Percy Lapid, kalahating milyon din yun, Parang sa marangal na trabaho mo sana maiipon, pero instant money kasi yung dating nun, di ba? Yung magpapatay ka ng isang marangal na tao na gumagawa din ng marangal na trabaho. Speaking of prestige ni Percy Lapid, o matatawag natin sa ating terms na Percy Lapid effect kasi sobrang powerful nga talaga niya, pag-usapan na rin natin yung mga persons of interest. Total na pag-usapan natin yung mga killer, yung mga mastermind.
Madami sila actually, no? Talagang para silang web na madaming Also, nakikita na persons of interest dito. So, Nash, can you give numbers ba? Can you give a guess kung ilan sila? di ba 10? Sadly, mas marami sila sa akin. 15? 15, konting kembot pa. Sige, dagdagan ko ng isa. 16? 16, but multiply it by 10. Di ba 160 yun? 160. 160? Ang dami nun. Yeah, that's unfortunate na ganoon karami yung persons of interest na sabihin natin may interest na tumatag kay Percy. Kaya, ang nakakalungkot pa dyan, kasama sa 160 na yun, yung dalawang allegedly na mastermind, no? And yung dalawang allegedly mastermind na to, hindi natin may expect na magiging mastermind kasi ano sila government employees. May position sila sa government agency and sa Bucor ito, no? Sa Bureau of Corrections na ano ba ang role ng Bureau of Corrections? Yung New Bilibid Prison kasi, ang may hawak doon is yung Bucor. So, this is a place known to be highly secure dapat ng mga tao na in-appoint ng government natin na mag-take charge. Kumbaga dito rin pinapasok yung mga high-profile na inmates, mga ganon, na nagbe-breaking news. Such as? So, ayun nga. Ganun siya ka-interesting na background na nagaling pa sa Bucor. Yung dalawang main persons with interest sa case na to kay Percy Lapid. Nakakalungkot no kasi nandun sila to have integrity sa justice system natin pero sila pa pala yung tataliwas dito, no? And yung sa Bilibid Prison nga, sila pa yung nagbabantay, no? And we have to be beware na allegedly pa lang naman sila. Allegedly. And pero kahit ba na allegedly pa lang sila, yung fact pa lang na from Bucor sila, tapos magiging mastermind sila of killing of a journalist, it says a lot. Pero, ayun kasi, yun din yung, thought-provoking doon, na allegedly pa lang, pero nakaka-bother yung part na, na may mga nababasa akong balita na, na nandito sila sa bansa, pero ayaw nilang, pumarap sa mga tao, even sa mga journalists, na i-air yung side nila, na, Ayaw magpahuli. na parang ayaw nilang, even to face or decline yung mga criticisms na binabato sa kanila. So that's guilty suspicious. ba, no? Guilty or not guilty? We cannot tell kasi nga we believe in the rule na kapag hindi pa proven, we consider them as innocent. So bakit hindi nila i-exercise yung right na yun? Yun lang naman yung Pero tanong through natin. their actions na ayaw nila magpakita, humarap sa conviction, no? We can conclude na. Noong puro nga ni Percy Lapid, no, itong si Roy Mabasa, which is the brother of Percy Lapid, nag-iwan siya ng pahayag noon, no? Nag-iwan siya sa atin ng message na in-express niya publicly sa mga interviews ng mga media na patungkol ito sa ano yung masasabi niya tungkol sa nangyari dito, na isang journalist nga yung kapatid niya, tapos pinas lang out of dahil ginawa niya yung trabaho niya. So, I will quote, no, Roy Mabasa. Babasahin ko yung kanyang sinabi, no, para malaman din natin lahat kung ano nga ba yung mensahe iniwan niya sa ating lahat. So, etong sabi niya, wala na akong nakikitang mali sa pagiging critical because that is the role of the media. That is the nature of being a commentator. Hindi ka naman pwedeng maging commentator kung didilaan mo lang ang puwet ng mga nakaupo sa gobyerno. Kaya ka nga tinawag na commentator para madiscuss mo, matalakay mo yung mga issues na dapat talakayin ng bayan at mabigyan mo ng mas makatotohanang ideya ang mga nakikinig sa iyo. Kaya naman siguro minahal ng mga nakikinig si Percy dahil talagang naniniwala sila na ang sinasabi ni Percy ay makatotohanan. Talagang napakaganda nun, so insightful talaga. So, ikaw, ano masasabi mo dun sa message ng brother ni Percy? Yung mismong kapatid kasi ni Percy Lapid, nakikita kasi niya yung through that message, nakikita niya yung nature at yung importance ng pagiging journalist ni Percy Lapid na kapatid niya. Kumbaga, pinapakita kasi doon na yung appreciation niya sa kapatid niya, kung
yung courage para magbalita ng katotohanan even if it costed him his life. So, ayun, ano siya, heartwarming din in a sense na you get to tell that to your brother na ang ginawa lang naman is magsimulat ng katotohanan sa mga nangyayari sa lipunan natin. Tsaka yung pagtingin niya kay Percy, it's more than a brother, more than a companion, but iginagalang niya talaga si Percy bilang isang journalist. No? So, my realize and my take from our discussions is, uugatin ko na rin siya doon sa message ni Roy Mabasa. Sinabi nga niya na si Percy ay talagang minamahal ng mga tao dahil sa kanyang mga comments, sa kanyang pang-hold accountable sa mga taong dapat panagutan, no? Hindi naman siya mamahalin kasi ng tao kung walang credibility si Percy, no? And what I realize and what I see in this scenario is, ang media ay effective kapag kakatuwang niya ang taong bayan sa pagpapanagot at paghahalungkat ng katotohanan. No? Ang journalist kasi hindi siya mabubuhay ng siya lang. Magkatuwang ang taong bayan at ang journalist para maungkat ang lahat ng katotohanan, maipaglaban yung dapat maipaglaban. Kasi in the end, it is for all of us people yung ginagawa nating pag-amplify for truth. No? Tama, di ba, Nash? Tama, napakagandang insight kasi bale kasi ang core ng support your insight, siya, journalism for the people, by the people. Yeah. Laging para sa tao at sa bayan. Ang ginagawa nating journalism sa para magbalita ng mga nangyayari sa lipunan natin at para as well as magmulat. Dahil yun din naman ang goal ng journalism, magmulat ng mga tao. The noble job of being a journalist talaga, no? And sa ating mga viewers, syempre, hindi naman natin makakalimutan ang ating mga audience. Alam namin na may gusto rin kayong sabihin, mga insights, realizations, reflections sa inyo, or mga questions na gusto nyong i-raise, no? Huwag kayong mahiyang i-comment down iyon at pag-usapan natin ito, no? Let this be an open forum sa bawat isa sa atin kasi nga 'di ba ang further discussions ay nagpapaunlak ito ng mas mataas na diskusyon at mas intellectual na maghahantong tayo sa kung ano nga ba yung makatotohanan sa lahat ng opinion natin, 'di ba? And this is a healthy discussion and forum. So here ends our podcast, Undercover. I am Nash. And I am Alice. Exclusive here in Podcast Undercover. Amplify the unheard, surrender the unknown.